Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Tent City, tukuron sa mga nawadaan ugbay tungod sa bagyo sa dakbayan sa Mandaue. Samtang syudad sa Sugbo, nangitag relocation site sa mga apektadong residente sa bagyong Tino. Mga libod suroy nga nanimpad sa dakbayan sa Sugbo, mapaubos sa pag-abot program sa DSWD-7. Syudad sa Mandaue, musalmot sa Sinulog Festival 2026. Upat ka mga timbangan nga gigamit sa pagpanika sa mga negosyante na sakmit sa merkado sa Lapu-Lapu. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, syudad sa Mandaue motukod og Tent City alang sa mga residente nga nawad-an og panimay tungod sa bagyong Tino. Moabot sa 300 ka mga tent ang ihatag sa Department of Social Welfare and Development alang sa paghimo niini. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Dinhi sa hawan nga bahin sa pasilong sa Paradise sa Barangay Gezo, gikatak ng itukod ang Tent City sa syudad sa Mandaue. Alang sa temporaryong kapuy-an sa mga pamilya nga nawagtangan og panimay sa dakbayan tungod sa bagyong Tino. Matod ni Mayor Tadeo Junki Uwano nga sugdan ang pagtukod sa Tent City sunod semana. Pero again, namin pang interview sa atong mga punong barangay, sila willing mo transfer diri. Layo kuno sa ilang lugar. So, bro, tinahan sila dito na, ito lang, again, akong disulti kanina, balil lang ba silang parente or silang mga silingan. Moro yun, di ba sa taga kung gusto bilit yun sila. Diba? So ato lang i-verify karon kinsa gyud willing na mobalihin diri sa pasilog na area. Sa inisyal nga datos, moabot sa libuan ka mga pamilya ang nawadan og panimay human sa grabing pagbaha pag-awa sa sapa sa Butuanon tungod sa bagyo. Ang Tent City butangan og kompleto nga pasilidad sa masabating area, community kitchen, child-friendly space ug supply sa tubig ug kuryente nga magamit sa mga mopuyo sa maong lugar. Gamiton sa pagtukod ang 300 ka tent nga ihatag sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Region 7. Matod ni Uwano nga delikado na ang pagtukod og balik sa kilid sa sapa sa 3-meter ismet zone. Temporary, pero sa dalang uban na diha karon transitory ra man ni siya until we find a permanent location para ani nila. Pero knowing man gud sila ganahan balhin og layo sa ilang lugar, maka-purchase tag kanang lahat man katabang sa karuta sa national ana kung lisod na gyud kini ang kaning yuta dili syudad sa Mandaue kay taas na gyud presyo. Maybe we could consider pasyahan ng atong city council na purchasing lots outside of the city of Mandaue para ma-accommodate ni nato. Mauusab kini ang giawhag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga lokalidad sa iyang pagbisita sa Sugbo nga i-relocate ang mga pamilya nga nagpuyo sa no-build zone. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kagamanan sa syudad sa Sugbo nangita og relocation site alang sa mga apektadong residente sa bagyong Tino. Giawhag ang mga eksperto nga tabangan sila aron makahimo og disenyo sa himuong emergency shelter. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro.
Nangita og bakanteng luna ang Cebu City Government aron adunay kabalhinan ang mga apektadong residente sa Bagyong Tino. Apil na ang ubang mga katalagman. Mato ni Mayor Nestor Archival nga adunay sila'y igong pundong gigahin aron makapalit og luna nga himong relocation site o katukuran sa kapuy-an alang sa mga residente. Ilabi na nga gipatuman ang no-build zone ngadto sa mga nanimuyo duol sa dagkong sapa human nga nasinati ang grabing lunok. Nagagikan ng pundo silang savings sa Local Development Fund, sobra gikan sa Disaster Fund ug tabang gikan sa national government. Far, sige patagpangita og yuta because the moment we have that land, we will now be coordinating with DSUD and NHA para makasugod data sa atong hinganlan og mga MRB. Gikonsiderar usab sa mayor ang katuguran sa emergency shelter alang sa mga namakwit gikan sa mga lugar nga delikado sa baha ug landslide. Maong nagpatabang siya sa mga eksperto alang sa pagdisenyo sa himuong Pinoy-anan nga magamit panahon sa matag katalagman. Pinaagi nini, dili na sila magsalig pa sa paggamit og classrooms aron himuong evacuation site sa mga residente. Naaga ni bagyo or na earthquake, automatic na tang magamit ato para mabutang nato sila sa outside. Not necessarily ibutang nato sa dito sa complex. Subsub na usab ang pagpaayo sa mga nangagubang dalan human sa kusog nga bagyo, ilabi na sa bukirang dapit ning syudad sa Sugbo. Mipasalig si Mayor Archival nga dili nila kalimtan ang pagpaayo sa gubang dalan sa barangay Guba diin ni samot kini human sa nang-agig mga bagyo. Subay kini sa kabalakas sa mga nanimuyo, ingon man mga netizens nga mabutang sa alanganin ang maong karsada. Ginawagon ko sa kapitan. So ang nitabo karon mahuman to ang Siraw kay kakita mo sa Siraw after sa Silaw Garden nahugno. So karon gitapakan na and hopefully within this afternoon or tomorrow mabalik na nato dito. Navarro, CCTN News. Gisugdan na ang panagsabot sa Cebu Provincial Government o National Housing Authority 7 alang sa 712 milyones ka pesos nga hinabang ngadto sa mga apektado sa Bagyong Odette. Usa sa mga gisabutan sa ilang closed-door meeting mo ang mamahimong pamaagi sa pagpanghatag sa maong nga tabang ubos sa Emergency Housing Assistance Program. Mulapas na sa 72,000 ka mga qualified household ang makapahimos sa housing aid human giguba sa Super Typhoon Odette ang ilang mga panimay niadtong Disyembre 2021. Gipaningkamutan ni Gobernador Pamela Baricuatro nga mapahimuslan sa mga tabangunon ang tabang nga gihikawan nila kaniadto. Nabalik na ang supply sa kuryente gikan sa Visayan Electric ngadto sa 497,000 ka mga konsumidor sa Metro Cebu. Niabot na sa 97% ang power restoration ngadto sa mga konsumidor gikan sa lungsod sa Liloan hangtod na sa lungsod sa San Fernando. Samtang nagpadayon pa ang pagpaayo sa mga linya ngadto sa mga dapit nga giigo sa Tropical Depression Verbena gikan sa Cebu City hangtod na sa Konsolasyon. Gipaningkamutan usab sa Visayan Electric nga mabalik ang labing daling panahon ang ilang power supply ngadto sa uban nga mga dapit. Gitutukan sa mga lineman sa Visayan Electric ug sa uban nga mga power providers nga mapaayo ang mga nagubang poste ug meters human gibahaan. Nihimo og investigasyon si Mayor Gungun Hika sa flood control sa barangay Kataktol, lungsod sa Dumanhog human giguba sa grabing baha. Usa sa ang lungsod sa Dumanhog sa mga hilabihang gibahaan sa dihang giigo ang bagyong Verbena ning simanaha. Matod ni Hika nga mipasalig na ang DPWH ug ang kontraktor sa maong struktura nga tarungon og humanon ang pag-ayo niini sud sa usa ka semana. Gitataw ni Hika nga dili QM Builders ang kontraktor sa maong nahugno nga flood control. Gisubay karon sa mayor kung unsa ang tinuod nga rason sa pagkabungkag niini human sa kusog nga bundak sa uwan. Mosunod, mga libud suroy nga manimpad sa dakbayan sa Sugbo, mapaubos sa pag-abot program sa DSWD-7. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines.
Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Di siya kumutuog na Ginoo. Ano magulo ng bata da? Nangita lagi ni gatas? Kasabot ka! Akong ipakuha! Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mo iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Basta tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan kanato ang nagduda kung doon na bagyo'y Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Lamig kininday apan paghinay-hinay.
daga ko uhain ka. Awiton ko patiun ko. Ihay Pinay namin yo og hapon. Hapon nga tigulang og hubakon. Sugod siya kay iya lang hokhokon. Og iya lang oto-otoon. Ay pas Sayawin day, surain day, surain day, surain day. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. for your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakakatong panayong isubay at haganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos.
150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Press Briefing. Midweek reset. Real talk. From headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops. Straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and story spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand. Balik sa ato mga balita, mga libod suroy nga mga nanimpad sa dakbayan sa Sugbo mahimong ipailawom sa pag-abot program gikan sa Department of Social Welfare and Development 7. Dugang kini sa subsub nga lakang sa kagamanan sa dakbayan sa Sugbo sa pag-rescue sa mga makililimos karong holiday season. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nagtinabangay karon ng Cebu City Government o Department of Social Welfare and Development 7 aron matabangan ang mga libod suroy nga buot makabalik silang naandang kinabuhi. Pinagi kini sa pag-abot program diin tabangan nila ang mga street dwellers nga magbag-o og biyaan ang naandang matang silang pamuyo. Ubos sa pag-abot program, papuy-on una sulod sa labing menos 20 kaadlaw ang matag beneficiary sulod sa gigahing transitory facility diin atimanon sila sa mga social workers gikan sa DSWD. Pakanon sila ug atimanon apil ang ilang panglawas samtang namuyo. Diha usab i-assess kung unsa pa ang dugang pang panginahanglanon ug ang mamahimong abag sa DSWD-7 kung makauli man ang street dweller paingon sa probinsya o sa lungsod diin sila napuyo. It's really more of inviting, dili man ipug sanay. So invite sa anti-mendicancy ug ang atong social worker sa pag-abot naa na diri 16 ka buok individual or persons nga nagpuyo sa street ug naay duha ka family with 7 members. Nakita ni Mayor Nestor Archival nga gawas sa kasamtangang pagpuyo, kinalan usab nga manikay-sikay ang mga gisagop nga street dwellers ubos sa pag-abot program. Usa sa mga nakit-ang option mao ang pagpahimos sa cash for work program. There should be somebody or naa sa tong grupo na naa sa DSWS, naa sa kaning anti-medicancy nila ni John, sila nagyoy mo guard sa streets. We are going to guard the streets nga wala nagyoy tao nga matulog din. Ang maong tinabangay, subay na sa gipakusgang operasyon sa Cebu City Government, ilabi na sa Anti-Mendicancy Office aron i-rescue ang mga nanimpad sa karsada. Ilabi na nga gilauman nila ang pagtumaw sa daghang mga makililimo sa karsada ning holiday season. So before ta mag-reach out, kuyo ginato si PNP, si DSWS, si DSWD, and then tomorrow kuyo ginato si Commission on Human Rights. So before operation, kuyo gina siya tanan, and then PNP. Awag sa DSWD-7 ug sa Cebu City Government ngadto sa tanan nga ihatag na lang ang kinasing-kasing nga pinaskuhan ngadto sa mga institusyon inay sa mga makililimos.
But more than that, we have to train our givers, kind-hearted, to be more disciplined in going to the right agency. So they can go to the DSWS, they can go to the DSWD, they can go to organizations with license permit from DSWD on solicitation. Aron paghatag og kanang alibyo sa mga tao, like wala sila kwarta, wala sila pagkaon, dito na nato sila i-channel, dili diretso kadulong sa mga tao nga nangayo. Navarro, CCTN News. Siyudad sa Mandawi padayon nga mosalmot sa Sinulog Festival 2026. Bisan pa sa mga kalamidad nga nasinati. Hinuon paubsan ang pundo nga igahin alang niini. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gikumpirmar ni Mayor Tadeo Junki Uwano nga mosalmot gihapon ang syudad sa Mandawi sa Sinulog 2026. Matud ni Uwano nga dili sila mo back out sa festival. Nakasugod na usab og practice ang cultural dance troupe pagpangandam sa ilang performance. Siguro niya hada sa nato sa Santo Niño. Pero kung mas simple lang, kasabot naman siguro ang tao, pero we will not withdraw. Kina-budgeted naman sana siya. Actually, cut in half pag gani ang atong i-allocate na. Hinuon gimando sa mayor nga paubsan ang budget sunod tuig nga igasto sa mga gikinahanglan sama sa costume ug props. Kinitaliwa na sa epekto nga nahatag ni Bagyong Tino sa syudad ug nang labay nga linog. Last year siguro nagasto mga 10. Akong ginandiri kung nagasto tag 5 na lang, much better. Pwede naman kuno madara man. Nagsugod na mag-practice ang atong mga presenters pa. Sa Sinulog 2025, nakuha sa Mandawi City ang second place sa Sinulog-based category. Second place usab ang syudad sa Best in Musicality sa maong kategorya. Sa bag-uhay lang, si Mayor Gerald Anthony Samsam Gulia sa syudad sa Talisay ug Mayor Ramon Nato Durano III sa syudad sa Danao ang nipahibaw nga dili sila moapil sa Sinulog sunod tuig. Matud nila nga ang pondo alang sa festival, ilang ibalhin alang sa recovery effort sa syudad pagtabang sa mga komunidad nga naigo sa Bagyong Tino. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gibasura sa Commission on Elections ang protesta nga giduso ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia batok kang Cebu Governor Pamela Baricuatro. Matod sa desisyon sa Comelec First Division nga niadtong Nobyembre 24, kuwang ang nahimong pagpamatuod sa giingong kakulian sa resulta niadtong nakalabay nga eleksyon. Gireklamo ni Garcia ang giingong pagkamaniubra sa resulta o kakulian sa mga automated counting machines sa 5 ka mga LGU sa probinsya. Suma pa sa desisyon, giluwatan ni Commissioner Aimee Ferolino nga kuwangan ang mga mandatory requirement aron pamatud-an ang maong nga pamasangil. Mga kadagkuan sa Lapu-Lapu City College nihatag og katin-awan sa hinungdan kung ngano nga nalangay ang paghatag sa honorarium sa ilang mga contract of service faculty. Ang maong mga magtutudlo makadawat sa ilang sweldo niadtong Lunes para sa unang 15 kaadlaw ning buwan sa Nobyembre. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Niatubang sa mga sakop sa media ang mga kadagkuan sa Lapu-Lapu City College aron mohatag og katin-awan sa nikatap sa social media nga nalangay ang honorarium sa ilang mga contract of service faculty. Ang gipasabot ni ini mao ang honorarium sa mga magtutudlo gikan sa Nobyembre 1 ngadto sa 15 ning tuiga. Matod ni Dr. Maria Noelin Borbajo, ang college administrator sa Mongtonghaan, nga sila mo'y mo proseso sa honorarium sa mga magtutudlo nila nga mga naka-contract of service. Apan gitataw niya nga sa pag-release sa honorarium, lauman yun ang pagkalangay tungod sa proseso. Naatlan usab nga paghuman sa cut-off date sa gunson ang mga adlaw nga way klase. Di pasabot gyud na namo sila nga ang sweldo dili gyud nato maimpunto sa 15 or 30 or 31. Kay kinahanglan pa man mag-process sila sa ilang DTR. Ang amog yung giingon ana nila, huna-huna na lang ta nga ang para 15 mo fall og 22. Ang para sa 30, more or less, mo fall atong ingnon 5 or 7 sa sunod nga buwan. Ang bet sa 15 niining buwan sa Nobyembre, naatlan nga Sabado, hinungdan nga wa dayon makahatag ang mga magtutudlo sa ilang mga daily time record kon DTR. Nobyembre 18 na sa hapon na kompleto ang ilang mga DTRs ug sa mga adlaw pa nasugdan ang pagproseso. Naatlan usab nga way klase og trabaho pagka Nobyembre 20 tungod sa fiesta.
Padayong giproseso ang sweldo pagka Nobyembre 21. Niadtong Lunes lang, Nobyembre 24, nadawat na sa mga magtutudlo ang ilang honorarium. Sigun pa sa college administrator, nga wa sila'y nadawat nga formal nga reklamo kabahin niini tungod kay daan ang gipasabot ang mga magtutudlo. Maong gikatingalad anila nga adunay nang gawa sa social media. Matod sa usa ka contract of service faculty nga si Aldrin Donasco nga magtulo ka tuig na siyang instructor og kinigyud maoy sistema sa tunghaan. Actually, di ko man yung makaingon nga delay kay as said sa akong kauban, mga 3 to 4 days lang gyapon as usual. And as a contract of service, nakasabot jud mi kay namatay gitawag nga process. Gitataw usab ni Dr. Berbajo nga aduna sila'y igong pondo nga ikasweldo silang mga magtutudlo tungod kay karong tuiga gigahinan sila sa lokal nga kagamhanan og 64.3 million pesos nga budget. Ang Lapu-Lapu City College adunay 71 ka mga magtutudlo nga naka-contract of service. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Simbahang Katoliko mitataw nga usa lang kakapikas ang gitugutan aron magbungahon ang relasyon. Kini mo'y unod sa bag-o nga decree ni Pope Leo XVI kon 14 taliwa sa isyu bahin sa polygamous relationship. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Usa lang ang dawatong kapikas sa kinabuhi aron magmabungahon ng kaminyoon isip magtiayon ug wala nay laing buot makigsaw sa katamis niini. Kini ang nimong pagtataw sa simbang Romano Katoliko taliwa sa issue sa daghang kapikas sa usa ka relasyon kon polygamous relationship. Gipaggawas ni Pope Leo XIV ning baguhay lang ang decree gikan sa Vatican bahin sa monogamy o panag-uban tali sa bana ug asawa aron mahimong sagrado ang relasyon isip magtiayon ug pamilya. Gisaway sa Vatican ang gipatumang polygamy. Sa nasod nga Africa, ug mitataw nga gitugutan lang ang kasal isip sagradong sakramento tali sa usa ka lalaki ug usa ka babay ug wala nay lain nga gusto maki-join. Wala man ninon gitataw sa bag-ong decree ang same-sex relationship. Apan mas giatagan og dakong gibug-aton ang kamabungahon so sa ka-tradisyonal nga matang sa kasal. Wala usab gilakbit ang issue bahin sa diborsyo kon divorce. Apan gihimug-atan sa simbahang Katoliko nga ang sagradong kasal magkinahanglan og pagtuman entero kinabuhi. Mong giawhag sa simbang Romano Katoliko ang tanan nga kung mahimo, stick to one lang gyud aron dili mahasol og magmalipayon pa ang relasyon alang sa usa ka pamilya. Dugang pa sa decree gikan sa Santo Papa nga ang panaghiusa sa bana ug asawa parehong makaangkon og susamang dungog ug katungod. Gian Navarro, CCTN News. Kampo ni kanhi Kongresista Saldico ni suway og blackmail kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Natinga ang Malacañang sa giingong lain-lain nga hitsura usab niko sa iyang mga video. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Gibutyag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga nisuway ang kampo ni kanhi Kongresista Zaldico sa pag-blackmail kaniya. Matod sa iyang latest video nga ang abogado niko di na unta mo pagawas og video statements kung dili i-cancel sa gobyerno ang iyang pasaporte. Gihimog ata ni Marcos Jr. nga wa gyud siya nakigsabot sa mga kriminal. Ilabi na nga nagpabilin ang duda sa presidente nga may kalabutan ang gihimo niko sa destabilisasyon sa kasamtangang administrasyon. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Daan ang gihagit ni Marcos Jr. Siko nga muli na lang sa nasod ug atubangon ang mga pasangil batok kaniya. Alang ni Marcos Jr., walay pulos ug kutobra sa mga pasangil ang gipanulti sa kanhi kongresista bahin sa gikurakot nga flood control projects. Apan gitataw niko nga nagkahiusa ang kasamtangang administrasyon aron pahilumon kay inosente man siya. Dako ang pagduda sa Malacañang nganong naglahi-lahi man ang itsura niko sa mga gipagawas niyang video statements. Gikan kini sa hitsura hangtod na sa unod sa iyang mga pamahayag. Nagpabilin ang tanghaga ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung ang kongresista ba maoy bida sa mga video. Madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. Kaya tuwing makikita natin at masasabi natin ang mga inconsistencies, maaaring magbago rin siya ng kwento. So dapat matapos muna lahat ang kanyang mga sinasalaysay,
Dahil sa tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, sumasabay po ang kanyang pagbabago ng kwento sa pagbabago ng hairstyle sa video. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mosunod, upat ka mga timbangan nga gigamit sa pagpanikas sa mga negosyante na sakmit sa merkado sa Lapu-Lapu. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer.
Balik sa ato mga balita, girunda sa mga sakop sa PNP CIDG ang panimay sa armadong lalaki kagabi sa barangay Butong Pinamungahan, lalawigan sa Sugbo. Ang dinakpan giila nga si Charlito Capagures, 44 anyos ug mulupyo ra usab sa mga dapit. Atol sa operasyon, nakuha sa mga operatiba ang usa ka kalibre 45 nga adunay marking nga government model M1911 US Army. Lakip na ang magasin niini nga adunay 4 ka mga bala. Wahay noon makapakitag papilis sa maong armas si Guris. Natigayon ang operasyon human nakadawat og report ang CIDG-7 batok sa dinakpan nga kanunay kining magdaladala og armas og nakapahadlok na sa mga silingan. Nabalhog sa Mabulo Police Station ang taga-barangay Kiyot ning dakbayan sa Sugbo human madakpan sa bypass operation kagabi sa may sitio Marina, barangay Mabulo ning dakbayan sa Sugbo. Ang suspect giila nga si Orlando Villamor alias Lando, 31 anyos o giila nga high value individual nga taga sitio Banica, barangay Kiyot ning syudad. Nakuha gikan sa dinakpan ang mga pinakiti nga gituhoang shabu nga motimbang og 250 gramos nga dunay standard drug price nga 1.7 million pesos. Ang mga nakuha nga ebidensya giduso na sa PNP Regional Forensic Unit 7 alang sa chemical analysis o giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 ug 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 batok sa dinakpan. 4 ka mga timbangan nga gigamit sa pagpanikas sa mga negosyante sa merkado sa Lapu-Lapu City gisakmit. Ang market inspector subsub karon nga nagpahigayon og random inspection human makadawat og mga reklamo. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Sukad ni adtong Lunes, 4 na ka mga timbangan sa merkado sa Lapu-Lapu City ang nasakmit sa market inspectors human nasuta nga gigamit kini sa pagpanikas sa mga negosyante. Matod ni Elena Caballes, ang market supervisor, nga niadtong adlong Domingo, adunay video nga nikatap sa social media, kung diin adunay customer ang nagreklamo sa timbangan sa merkado. Hinungdan nga niadtong Lunes, nagpahigayon sila og random inspection sa wet market ug naaktuhan nila nga may mga timbangan ang gigamit sa pagpanikas. Gani, 3 ang ilang nasakmit, 2 niini gikan sa fish section, samtang usa ang gikan sa meat section. Samtang kaganihang buntag, nagpahigayon na usab og random inspection ang market inspectors ug usa ka timbangan na usab ang ilang nasakmit gikan sa fish section. Sigon pa ni Caballes nga posibleng makamulta ang mga tag-iya sa mga gisakmit nga timbangan. Based atong ordinance, kung ang ilahang kuan was deliberate, nagi-intention kuan ilang timbangan, fraudulent gid siya, gi-alter siya. So, pwede siya maka-penalty of 500 pesos. Possibly, pwede sa siya imprisonment, depende sa kuan sa court. Dugang pa sa market supervisor nga sa usa ka semana, katulo ka higayon sila mag-inspection bisan pa man og wa sila reklamong nadawat. The inspection man gid mi. Anya sometimes manggod ang di manggod ang timbangan ang depekto, to be honest lang na amang gud sa ang tao gid mismo ba ang naninda sahay tikasan jud sad marag aptikais kamot daghang mga pwedeng posible na kuan nga way nga magmanika sila. It could be ang ilahang plato nga gigamit, so kitang mamalit unta magbantay sa jutay. Karong hapit na ang buwan sa Disyembre ug budasok na ang katawhan sa merkado, gipasalig ni Caballes nga subsub ang ilang pagpahigayon og random inspection aron masiguro nga di makapanikas ang mga negosyante. Lakip usab sa ilang suruyon ang mga satellite markets. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47 og sa ato nga Christmas countdown 29 ka adlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Sa nga sa ako ang partner nga si Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinigyapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47. Gugma ang angay na kong paambi sa iksuntan hubog
gutom sa pagmahal. Kay kaniya mo lang mapatayag Usay kahulugan sa Pasko. Ito sa pasungan nagpakatao ang atong Ginoo. Pasko na, Pasko na, Pasko na. Pagtulan ka sa panawi. Tawad sa kapana sa pakitay. Sa puso atong ikalaro. Pasko na, Pasko na, Pasko na. Pasko na, Pasko na, Pasko na. Pagtulan ka sa panawi. Tawad sa kapana sa pakitay. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing